Magandang oras mga kahugot at ako po'y nananawagan sa mga dating listeners ng CLS o Campus Love Stories, lalo na sa mga mahilig mag-record ng mga binabasa kong kwento noon sa radyo. Baka meron kayong kopya ng mga kwento ng mga sumusunod. Si Emma Grace noong 2003, si Liam ng 2005 at si Polo ng 2008, at saka si Client ng 2012. Baka meron kayong na-record ng mga kwento nila mga kahugot kasi gusto nila mag-send ng part 2 o update ng kanilang kwento kaya lang wala silang copy ng part 1. Mahirap naman kasi kung isusulat ulit yung buong part 1, talagang mahaba ito. Kaya sa mga kahugot na nagre-record natin ng mga kwento, baka naman meron kayong kopya. Paki-share po sa amin. In advance, maraming salamat sa inyo. Mabuti na lang at itong kwento ni Austin ay nahanap ng mga kasamahan ko sa ibang channel at siya ay nakahanda ng mag-send din ng update o part 2 ng kanyang kwento. At ang kanyang part 1, refresh muna tayo ang siyang tampok natin ngayon dito sa Kahugot TV, The Kahugot YouTube channel. Magandang hapon po sa lahat ng kagaya kong tagapakinig ng inyong napaka-enggang programang Campus Love Stories. Itago niyo lang po ako sa pangalang Austin. Shortcut ito ng tunay kong pangalan, Makaluma, Faustino. Junior ako at junior talagang palaya ko. Pero simula nang magkaroon ako ng galit sa aking ama, pinili ko nang baguhin ng tuluyan ang palayaw ko. Sina Sabel at Freda ang unang tumawag sa akin ng Austin. Si Freda ay nakababatang kapatid ko at si Sabel naman ang dati naming best friend. High school kami noon at nagsisimula kaming makonscious sa aming mga pagkatao. May isang araw noon sa isang restaurant sa bayan kumakain kami ng pansit. May tumawag sa akin ng junior. Paglingon ko, nakita ko si Mang Rafi, isa sa mga kumpare ni Papa. Kasama niya ang asawa niya. Lumapit sila at ang sabi niya sa asawa niya, "Anak ito ni kumparing Fausto. O, nasaan ang tatay mo ha, junior?" Nagkatinginan kaming tatlo noon. Wala na po siya. Baka nasa impyerno na. Ang kapatid kong si Freda ang sumagot noon. Tumawag si Mang Rafi noon bago siya nagpaalam upang umupo naman sa isang upuan kasama ang kanyang misis. "Nakakabit kasi sa pangalan mo bilang junior ang pangalan ng papa nyo. Bakit di mo nalang i-change ang nickname mo? Gawin na lang nating Austin. Social pakinggan at minimal ang connection sa real name nyo ng papa mo." Ito naman ang narinig kong suggestion ni Isabel. "Tama kuya. Kasi baka mamaya may bad vibes para sa iyo ang patuloy mo paggamit sa pangalan ni Papa. Tama, Austin na lang." "O sige, Austin na lang." Sang-ayon ko naman sa kanila. Noong mga panahong ito, kahit siguro sinong pinakamabait na anak ay pipiliin niyang kalimutan ng kanyang ama. Si Papa na ama namin ni Isabel, masasabi kong isa sa pinakamasamang ama sa buong mundo. Kaya kung bakit nagdesisyon akong pandirihan ang paggamit sa pangalan niya, alam kong mamaya mauunawaan din ninyo ako. Maraming ari-arian ang minana ni Papa sa mga magulang niya. Si Mama naman nagmanang 2 ektaryang bukid sa mga simple lang niya mga magulang. Sina Mama at Papa ay parehong bunsong anak. Ayon sa kwento ni Mama noong magsama sila bilang mag-asawa ay engga ang buhay nila.
Natatandaan nga din namin ni Isabel na hindi kami mahirap nung nasa elementarya pa lang kami. Si Freda hindi niya natatandaan na minsan noon ay mayaman din kami. Kaso nga lang nalulong sa sugal si Papa at nung first year high school si Isabel, second year high school naman ako, pati ang titulo ng lupa ni Mama na minana niya sa parents niya ay pinag-iinteresan na ni Papa. Mahirap na kami noon. Ka-level na namin sa kahirapan si Isabel na madalas walang baon sa eskwela. May mga pagkakataon na nagbabaon kami sa school ng tanghalian namin, pritong saging at itlog na lang. Kaming tatlo lagi magkakasamang kumakain sa ilalim ng mga puno sa loob ng eskwelahan kapag tanghalian. May isang hapon kararating namin sa school. Nadatan naming umiiyak si Mama sa sofa. Agad kong napansin ang pasa sa kanyang mukha. Anong nangyari, Mama? Maiiyak na ring tanong ni Freda. At ang sagot ni Mama, hiwalay na kami ng ama nyo. Nagkatinginan kami ni Freda ngunit agad din kaming napatingin sa kawawang mukha ng aming ina matapos niyang sambitin ang mga salitang, may ibang asawa ang papa nyo. May dalawa na siyang anak sa babaeng yon. Maraming nakakakilala kay Papa sa bayan ng Kabugao, Ilocos Sur, kung saan kami isinilang at lumaki. Sa Baklig na aming barangay ay sirang-sira na rin si Papa. Matapos silang maghiwalay ni Mama, nagdatingan sa aming bahay ang napakaraming maniningil ng utang ni Papa. Halos araw-araw may dumarating para maningil. Narindi si Mama. Ang ginawa niya, ibinenta niya ang 1 hektaryang lupa niya upang mabayaran lang ang mga naniningil na yon, upang tigilan na kami. Akala ni Mama wala nang darating para maningil pero nagkamali siya dahil pati ang isang konsehal sa bayan ng Kabugao ay dumating at may sinisingil ding utang ni Papa. Noon ay umiyak si Mama dahil malaki ang halagang sinisingil ng konsehal. Parang nakaunawa naman ang konsehal, umalis siyang hindi naman galit. Pero kami galit na galit sa aming ama. Malinis ang pagkatao ng aming ina, pati ang pinagmulan niyang pamilya. Ayaw niya ng may masamang chismis tungkol sa kanya. Ayaw niyang masira ang pangalan niya, kaya niya binayaran agad ang mga utang ni Papa para lang tumigil na sila at huwag na silang magpakita sa bahay namin. Pero ayaw na ni Mama na ibenta ang natitirang 1 hektarya pang lupa niya. Pamana ko yun sa iyo, Austin. At itong bahay at lupa kay Freda naman. Kaya hindi na ako pwedeng magbenta ng kahit ano. Malungkot at tulirong sabi ni Mama noon. Inakbayan ko si Mama noon bilang tanda ng pakikisampatsa. Nagsalita siya at sabi niya, may naisip na akong paraan para makaahon tayo. Tutal, malalaki na kayo at mababait kayong anak. Iiwan ko muna kayo. Mag-a-abroad ako. Noon kapuso ay nagkatinginan kami ni Freda. Huwag Mama, ayoko. Mabilis na sabi ni Freda. Nakita kong umagos ang luha ni Mama tsaka sinabing, 2 taon lang naman anak. Unawain niyo sana ako at suportahan na lang ninyo ako sa mga desisyon ko para sa atin lahat ito. Marami kaming kamag-anak sa Baklig pero ayaw ni Mama ang nanghihingi ng tulong sa kanila o kahit kanino. Sabi ng mga tao sa amin mayabang daw si Mama. Nagsimula daw siyang tawaging mayabang noong dalaga pa siya at si Papa na anak mayaman at tagabayan pa ang pinatulan niya at hindi si Mang Ernesto na mahirap lang.
Masugid daw na manliligaw ni Mama si Mang Ernesto noon. Mabait si Mang Ernesto at matulungin sa kapwa, kaya naman nasa kanya ang simpatya ng mga tao doon. Pero mas mahal nga ni Mama si Papa, kaya naman si Papa ang kanyang pinakasalan at hindi si Mang Ernesto, na siyang binigo at sinaktan ni Mama. Grande daw ang kasal ni Mama at Papa noon, pero kokonti ang mga tao sa barangay namin ang dumalo dahil sa galit nila kay Mama, kasi nga hindi si Mang Ernesto ang kanyang pinakasalan. Kaya naman noong maghiwalay na si Mama at Papa at nag-iwan ng maraming problema si Papa sa amin, pinilit ni Mama na kayaning mag-isa na lutasin at lusutan na ang mga problemang yon. Hindi namin siya napigilan mag-abroad sa Bahrain bilang domestic helper. Ang pangako ni Mama noon, pagdating niya sa Bahrain, tatawag siya sa amin. Naghintay kami ng tawag, ngunit walang tawag. Hindi halos binibitawan ni Freda ang cellphone niya. Lagi itong nasa bulsa niya at naka-full ang volume nito. Pero dumaan ang mga araw at buwan, walang tawag na dumating mula sa aming ina. Trese anyos ang kapatid kong si Freda noon at 14 naman ako. Kaklasmate ko pa rin si Jennifer noon na crush ko mula pa nung grade 5 kami. Sabi nga ni Freda parang ayaw daw kaming paghiwalayin ng Diyos, kaya pati sa high school ay nagkataong magkaklase pa rin kami ni Jennifer. Maganda si Jennifer at may kaya din ang kanilang pamilya. Boto si Freda kay Jennifer para sa akin, pero kumukontra si Isabel. Sabi ni Isabel, plastic daw si Jennifer kasi iba daw ang kilis nito sa bahay nila sa kinikilis nito pag nasa school siya. Pasosyal daw si Jennifer kapag nasa school, pero kapag nasa bahay daw siya ay napakasimple niya. Hindi ko lang pinapansin ang paninira ni Isabel noon kay Jennifer. Sila kasi ang magkapit bahay, kaya mas kilala ni Isabel si Jennifer. Ang hindi ko alam ay may sariling dahilan pala si Isabel kung bakit ayaw niya kay Jennifer. Naibulong ni Freda sa akin minsan isang hapon, pauwi kami galing ng school. Umuulan at magkasukob kami sa payong ng kapatid ko. Nakaakbay ako sa kanya. Alam mo kuya, may nadiskubre ako tungkol kay Isabel. Ano yon? Alam mo may picture ka sa wallet niya? Oh? Oo, nakita ko talaga. Alam mo kuya, sa tingin ko, crush ka ni Isabel. Sinisikreto lang niya yun. At yun siguro ang reason kung bakit sinisiraan niya si Jennifer sa'yo. Di naman siguro. Best friend natin siya, kaya okay lang na may picture ako sa wallet niya. Ay nako Fred, huwag mong bigyan ng mali siya yun. Sabi ko na lang noon sa kapatid ko, pero sa totoo lang, kahit na binatilyo pa lang ako noon, ay napapansin ko ring iba nga ang mga sulyap sa akin ni Isabel. Pero ayoko ring bigyan ng ibang kahulugan yon dahil ayaw kong masira ang pagkakaibigan namin ni Isabel. Tapat at mabuti namin siyang kaibigan mula pa ng mga paslit kami. At gusto kong manatili kaming ganon. Magkaibigan lang. Friends lang forever. Friends will be now and forever. Friends so in love with one another. We'll face it on through any weather.
it's always me and you. May mga pagkakataong umiiyak ang kapatid ko dahil sa labis na pag-aalala sa aming ina na nasa Bahrain at wala pa rin kaming natatanggap na tawag mula sa kanya. Sabi ni Ma'am Sonia na advisor ni Freda, may mga amo daw talaga sa Middle East na talagang istrikto sa mga domestic helpers. Unang araw pa lang daw ay kinukumpis ka na ang kanilang cellphones. Ito na lang ang pinaniniwalaan namin ni Freda noon na siyang dahilan kung bakit hindi pa rin nakakatawag ang aming ina. Gabi-gabi kaming nanonood ng balita sa TV noon. Inaabangan namin kung may nag-crash na eroplano papuntang Bahrain o may domestic helper na pinatay ng amo o minaltrato. Noong sumapit ang bakasyon sa eskwela, tapos na si Freda ng first year at tapos na rin ako ng second year. Noon ay paubos na ang iniwang pera ni Mama sa amin. 6 na buwan na siya noon sa Bahrain. Dahil bakasyon, nagdesisyon akong makigapas para kami ay magkapera ng kapatid ko. Unang lusong ko sa bukid ay bukid ni Uncle Roman na nakatatandang kapatid ni Mama. Nagtaka siya kung bakit makikigapas ako. Sinabi ko sa kanya ang totoo pero pinauwi niya ako. Gusto ko lang kumita ng pera, Uncle, kasi wala na kaming pera ng kapatid ko. Mag-aani na rin si Carlos. Hintayin nyo na lang yun. Hindi ka naman sasanay sa bukid eh. Baka mamaya magapas mo pa yung daliri mo. Tila may pagmamalasakit na sabi ni Uncle Roman. Sa totoo lang, hindi namin sila close. Wala sa kahit na sinong kapatid ni Mama ang kaklose namin. Dahil nga sa hidwaan nga ni na Mama sa kanila noon. Hinintay ko pa nga makapagsalita siya ng masama laban sa mama ko noon. Pero hindi naman niya yun ginawa. Umuwi na lang ako noon kasi nga sa totoo lang hindi naman ako magaling gumapas. Marunong lang. Natuto lang ako sa school kasi may subject kaming agriculture. Pero ang galing ko sa paggapas ay hindi naman talaga yung pang-upahan. Si Mang Carlos naman ang katiwala ni Mama sa 1 hektaryang sakahin. Yung malaking parte ng ani ay mapupunta sa amin at yun ang magiging allowance namin ni Freda. Pero mula sa kikitain dun, ay kukuha pa rin naman si Mang Carlos ng mga gagastusin niya kapag sakahan na ulit, kaya alam kong kukonti lang ang matitira. Baka kulangin kami ni Freda ng allowance, lalo na kapag pasukan na. Dahil doon ay nakigapas pa rin ako sa ibang bukid. At nasugat ko nga ang daliri ko sa unang araw pa lang, pero hindi ako umuwi. May isang matandang babae na nagmalasakit at tumulong sa akin. Tinalian niya ang sugat sa daliri ko at pagkatapos nun, tumuloy ulit ako sa paggapas. Ako ang laging nasa hulian kasi nga hindi pa ako mabilis at nasugatan pa ako. Habang gumagapas ako, naiisip ko ang kalagayan namin ng kapatid ko. Ang kalagayan ng aming ina. Dahil hanggang noon, kapuso, wala pa rin kaming balita tungkol kay Mama. Engga ka naman na sa kaitiman. Ganito ang puna sa akin ni Isabel noong buwan na ng Mayo at kararating lang niya mula sa pagbabakasyon niya sa Isabela. Pumuti si Isabel noon at gumanda. Sa totoo lang, na-miss namin siya kasi halos 2 buwan na hindi namin siya nakita. Nakikigapas kasi siya, Bes. Sumbong naman ni Freda sa best friend niya. Engga naman, bakit kailangang makigapas?
Ganun na ba kayo, Kapur? Sagot ni Isabela noon ay napapansin naming may bagong expression. Enga. Ano ba yung enga? Tanong ko. Wala. Nahawa lang ako sa mga pinsan kong bading sa Ilagan. Expression nila yun. Enga. Ano ibig sabihin? Bongga. Okay. Alright. Super. Ganon? Yeah. At alam nyo na miss ko kayo. Sabi niya tsaka sumulyap sa akin. Totoong malaki ang initim ko noon, Kapuso, at nagpatong-patong ang kalyo sa palad ko. Pero okay lang dahil nakaipon naman ako ng kulang 3,000 pesos sa pakikigapas lang. Hindi makapaniwala si Isabel noon pero ipinakita ko sa kanya ang pera sa wallet ko. Namangha siya kasi makapal yun kasi nga tigti 20, 50 at 100 pesos sa mga yun. Itinigil ko lang ang pakikigapas noong pasukan na at halos wala na rin nagpapagapas. Third year na ako noon at second year naman sina Fred at Isabel. At si Mama, wala pa ring balita tungkol sa kanya. Ganon kaliit ang mundo namin noon, Kapuso. Pakiramdam ko tatatlo kaming gumagalaw sa mundo ng mga panahong iyon. At wala kaming alam gawin kundi ang iasa sa dasal ang takot namin tungkol sa maaaring mangyari sa aming ina. Kung sana kasama namin ang aming ama, siya sana ang kikilos upang alamin ang tungkol sa aming ina. May mga kamag-anak kami sa mother's side pero wala naman silang pakialam. Kaya naman kami ni Freda, nagdadasal na lang na sana nasang mabuting kalagayan ang aming pinakamamahal na ina. May isang gabi, buwan ng July noon. Bago noon, hindi kasi nakapagdala ng payong si Freda kaya nabasa kami sa ulan. Galing kami ng school. Noong sumapit nga ang gabi, ang taas ng lagnat ng kapatid ko. Natakot ako kaya tumakbo ako kina Isabel kahit napakalakas ang ulan. Nakita ako ni Uncle Roman, sinigawan niya ako. Tumakbo ako sa kanya kasi kinawayan niya ako. Ba't ka tumatakbo sa ulan? Pupunta po kasi ako kina Isabel. Napakataas po ng lagnat ni Freda. Nakita kong nagnit-ngit si Uncle Roman at ang sabi niya, bakit ka kay Isabel tatakbo? May magagawa ba yon? Ako ang pinakamalapit mong kamag-anak. Bakit hindi ka sa akin tumakbo? Hindi ko nasagot ang tanong na ito na Uncle Roman. Sa totoo lang, nasanay kaming huwag humingi ng tulong sa kahit kanino sa mga kapatid ni Mama. Pero noon ay nagkusang tumulong sina Uncle Roman kasama pa ang mga anak niyang sina Kuya Waldo at Kuya Enchong na puro malalaking tao. Isinakay namin si Freda sa tricycle nila, dinala namin sa ospital sa bayan para ipagamot. Yun ang naging simula ng pagiging malapit naming magkapatid kina Uncle Roman. Mula noon ay naramdaman na namin ng kapatid ko na kahit papano may kamag-anak kaming nagmamalasakit sa amin. At nagpatuloy ito sa pagdaan pa ng maraming araw. Hanggang sa noong 4th year, high school na ako, 3rd year naman si Freda. Nang bigla na lang sumulpot sa bahay namin si Papa.
Nasa kusina ako noon at nagluluto ng hapunan namin habang si Freda ay nagtutupi ng mga damit namin sa salas. Bigla na lang sumigaw si Freda. Ang pangalan ko ang isinigaw niya. Paglangin ko, may lalaki sa pinto. Si Papa at hinahanap ang titulo ng lupa. Hindi namin alam kung nasaan. Sagot ko. Nandyan lang yan. Sagot niya saka mabilis na pumasok sa kwarto ni Mama pero humarang ako sa pintuan. Kaso tinabig niya ako ng malakas kaya sumadsad ako sa dingding. Noon naman ay tumakbo si Freda palabas ng bahay. Binuksan ni Papa ang aparador ni Mama tsaka nagsimulang maghalungkat. Hindi ko alam ang gagawin ko noon, kapuso. Nagpunta ako ng kusina, kumuha ako ng kutsilyo. Bumalik ako sa kanya at sabi ko, umalis ka na, Papa. Hindi ako natatakot na saksakin kita kapag hindi ka pa umalis. Nanginginig kong sabi. Tumayo siya at nakangisi pa. Nilapitan ako. At ang sabi niya, sige nga, saksakin mo nga ako kung kaya mo. Pero bigla niyang hinawakan ang kamay ko tsaka niya ito pinilipit patalikod. Kaya lang, bigla siyang tumalsik sa kama dahil may sumuntok sa kanya. Paglingon ko, 3 lalaki ang nakita ko. Sina Uncle Roman, Kuya Waldo at Kuya Enchong. At si Uncle Roman, may hawak na malaking itak. Bahag ang buntot ni Papa na umalis ng bahay namin noon. Lubos naman ang pasasalamat namin kina Uncle Roman dahil sa pagtulong nila sa amin. Pero 5 araw naman ang dumaan, isang gabi ay meron ulit kumakatok ng malalakas sa pinto. Paglabas ko ng kwarto ko, nakatayo na rin si Freda sa pinto ng kwarto niya at takot na takot. Baka si Papa na naman yan, takot niyang sabi. Pero pareho kaming natigilan ni Freda nung marinig namin ang boses sa labas ng pintuan. Tinatawag ang mga pangalan namin, babae ang boses, at parang boses ng aming ina. Noong humakbang ako'y kumapit si Freda sa braso ko. Binuksan namin ang pinto at sobra ang pagkagulat namin noong makita namin si Mama. Mabilis na kaming niyakap ng mahigpit, pero sa higpit ng yakap na yun ay nadama ko ang katawan ni Mama na halos puro buto. Napakapayat ng aming ina. Ang lalim ng mga mata niya. Ang dami niyang peklat sa braso, pati sa mukha. Iyak nang iyak si Freda noon. At parang nanghihina si Mama sa pagsasabing, hindi ako sinuwerte sa abroad. Wala akong naiuwing pera. Tinulungan lang ako ng embassy para makauwi. Hayop ang mga amo ko. Mga hayop sila. Napakasaya pa rin namin ng kapatid ko dahil nakauwi sa amin ni Mama. Pero alam mo, kapuso, mula noong dumating si Mama ay lagi lang siyang nakahiga sa kwarto niya at madalang pang kumain. Kung kakain man, dahil pinipilit namin, napakakonti. May mga gabi ring naririnig namin siyang umiiyak at umuungol. Pero kapag papasukin namin siya sa kwarto niya, ay sinasabi niyang okay lang siya.
Ang payo noon ng Uncle Roman ay ipagamot si Mama sa vegan o sa lawag kung saan mas magagaling ang mga doktor. Kaso wala kaming pera. Isanla na lang po natin yung lupa, sabi ko. Pero ayaw ni Mama. Kailangan mong gumaling, Mama. Gagaling ako. Hindi kailangang mawala ang lupa. Kasi yun, anak, yun ay pamana ko sa'yo. Maaanhin ko ang mana kung ikaw naman ang mawawala. Nakita kong bumalaw mga luha sa mata ni Mama noon. Pag nawala ka sa amin, anong mangyayari sa amin? Wala kaming ama. Mawawala ka pa. Paano na lang kami ni Freda? Noon kapuso ay niyakap ako ni Mama at sumang-ayon din siyang isanla na lang namin yung lupa para maipagamot siya. Pero nung hanapin na namin ni Freda ang titulo ng lupa, wala. Hindi namin ito nakita at isa lang ang duda namin. Nakuha ni Papa ang titulo. Sina Uncle Roman ang kumilos para hanapin si Papa. Hindi nila nahanap ang walang hiya naming ama. In short, hindi na ipagamot si Mama. Kapos din kasi sa pera sina Uncle Roman dahil pagsasaka din lang ang pinambubuhay niya sa kanyang 9 na anak. At maliit lamang ang kanyang bukid. Pumayat ng husto si Mama pero may isang umaga noon na nagising kami ni Freda dahil sa amoy ng pagkaing niluluto sa kusina. Paglabas ko ng kwarto ko'y nakita ko si Mama nagluluto at kay tamis ng kanyang ngiti. Good morning, anak. Breakfast is ready. Gisingin mo ng kapatid mo. Sabi niya pero hahakbang pa lang ako'y nasa likod ko na pala si Freda at nakangiti din. Okay ka na, Mama? Nakatawang tanong ni Freda. Okay naman talaga ako, sagot niya. Pagkatapos na humalik siya sa pisngi ni Freda. Kakaibang pork chop ang niluto ni Mama noon na may partner na tortang talong. Masaya kaming kumain noon at ang daming tanong ni Mama. Ano bang kukunin niyo pag college na kayo? Ako nursing. Mabilis na sagot ni Freda. Para kapag nagkasakit ka ulit, ako mag-aalaga sa'yo. Wow, maganda yan, anak. Pero hindi na ako magkakasakit ulit. Ikaw naman, Austin. Ako, kahit ano, sagot ko. Tumawa siya tsaka sinabing, meron bang kurso na kahit ano? Di sige, pulis na lang. Para pag pulis na ako ang huhuli kay Papa. Sabi ko pero pinatong ni Mama ang palad niya sa ibabaw ng kamay ko. Anak, hayaan mo na ang Papa mo. Diyos na lang bahalang magpaparusa sa kanya. Huwag kang magtatanim ng sama ng loob sa ama mo o kahit kanino. Ayaw ng Diyos na may galit sa puso natin. Okay, sagot ko na lang dahil hindi ko gustong lumungkot ulit ang umagang yon sa amin. Very good, anak, sabi ni Mama tsaka muling ngumiti. Magkaakbay kami ni Freda na lumabas ng bakuran papuntang school. Nung sumapit ang hapon, excited pa rin kaming umuwi ng bahay para makasama ulit namin si Mama. Wow! Sigaw ni Freda nang buksan niya ang pinto sa salas. Naiba kasi ang ayos ng mga sofa, iba na rin ang kurtina. Ang liwanag sa salas namin dahil kulay yellow ang malalaking kurtina. Sa ibabaw ng cabinet ay may isang malaking kwadro. Family picture namin ang naroon
Pero napasimangot ako dahil kasama si Papa sa lumang picture na yon. Pati sa kusina ay inayos din ni Mama. Patakbo at excited na pumasok si Freda sa silid ni Mama. Pero ilang sandali lang, narinig kong sumigaw si Freda. Sigaw na may kasamang iyak. Pagpasok ko ng silid ni Mama, napakaayos ng pagkakahiga niya. May ngiti pa sa kanyang labi. Pero hindi na siya humihinga. Hanggang ngayon, nagkukulang ako sa lakas ng loob para maalala ang mga pangyayaring yon nung iwanan kami ng aming ina. Ang gusto ko lang maalala ay yung mga magagandang pangyayari gaya ng nakita kong tumulong at nakiramay ang mga kapatid ni Mama sa amin. Ang buong barangay, ang bawat pamilya, at si Sabel na araw at gabi ay nasa bahay upang alalayan kami ni Freda sa aming mga pangangailangan. Sa bahay na halos tumira si Sabel noong mga araw ng lamay ng aming ina. Hihilain kami ni Sabel para kumain. Kaming magkapatid, ipinagtitimpla niya kami ng gatas o kape. Siya din ang nangunguna sa mga nagsisilbi sa mga nakikilamay. Si Sabel, para namin siyang anino. Kung nasaan kami, naroon din si Sabel. Siya ang nakikita ko, siya ang nakakita kung paano kami umiyak, magdusa, masaktan. Ang mga ito ang dahilan kung bakit mula nung araw na yon ay lubusang napamahal sa akin si Sabel. Sa edad niyang 16 noon ay dalagang-dalaga na siya at ako naman ay edad 17, binatang-binata na rin. Handa na akong magmahal noon, lalo na't alam kong kailangan namin ng kapatid ko ng ibang taong magmamahal sa amin dahil wala na kaming ina. Wala pa kaming ama. Buhay pa yata ang ama namin, pero itinuturing na namin siyang patay. Sino ba naman kasing anak ang gugustuhin pang magkaroon ng ama na kagaya ng aming ama? Napakahirap na naging buhay namin ng kapatid ko, lalo na nung kamamatay pa lamang ng aming ina. Pakiramdam ko noon ay wala nang katapusan ang kalungkutan naming magkapatid. Sinasamahan ko lagi si Freda sa kwarto niya tuwing gabi dahil natatakot siya. Pumayat din ang husto noon si Freda dahil hindi nakakakain. Ako bilang kuya, pinipilit kong itago ang kahinaan ko sa kapatid ko. Pero sa totoo lang, kapag nag-iisa ako, sobra din ang pag-iyak ko. Lungkot dahil sa pag-iwan sa amin ni Mama at galit. Matinding galit dahil nagkaroon kami ng
Amang irresponsable at walang hiya. Nililibang ko ang kapatid ko dahil ayaw ko siyang nakikitang nasusukluban ng lungkot at pagdadalamhati. Kapag may oras, isinasama ko siya kung saan-saan. Kumakain kami sa labas. Kahit pansit lang. At may isang araw ngang nasa isang restaurant kami sa bayan. Kumakain kami ng pansit. May tumawag sa akin ng junior. Paglingon ko nakita ko si Mang Rafi, isa sa mga kumpare ni Papa. Kasama niya ang asawa niya. Lumapit sila at ang sabi niya sa asawa niya, "Anak ito ni kumparing Fausto. O nasaan ang tatay mo ha, junior?" Nagkatingin kaming tatlo noon. Wala na po siya. Baka nasa impyerno na. Ang kapatid kong si Fred ang sumagot. Tumawa si Mang Rafi noon bago siya nagpaalam upang umupo naman sa ibang upuan kasama ang misis niya. Nakakabit kasi sa pangalan mo bilang junior ang pangalan ng papa nyo. Bakit mo na hindi nalang i-change ang nickname mo? Gawin mo ng Austin. Social pakinggan, minimal ang connection sa real name ng papa mo. Ito ang narinig kong suggestion ni Isabel. Tama kuya, kasi baka mamaya may bad vibes pa sa'yo yung patuloy mong paggamit sa pangalan ni Papa. Austin na lang. O sige, Austin na lang. Sang-ayon ko naman sa kanila. Noong mga panahong ito, kahit siguro sinong pinakamabait na anak, ay pipiliin niyang kalimutan ng kanyang ama. Si Papa na ama namin ni Isabel, masasabi kong isa sa pinakamasamang ama sa buong mundo. Kaya kung bakit nagdesisyon akong pandirihan ang paggamit sa pangalan niya, alam kong nauunawaan niyo na. Nagtapos ako ng high school pero isinara ko na ang pag-asang makakapag-college pa ako. Nagtrabaho ko bilang boy sa grocery sa bayan noong una. Tumagal naman ako doon ng 7 buwan. 2,000 lang kasi ang sweldo bawat buwan. Noong sumapit ang anihan at umani si Mang Carlos doon sa aming lupa na sinasaka niya, kumuha ko ng tricycle na hulugan. Namasada ako habang nag-aaral naman ang kapatid kong si Freda. 4th year high school na noon si Freda. Kinontrata ko ang 3 estudyanteng taga-Baklik bilang service nila. Papasok ng eskwela. Lingguhan ng bayad. Kasama din sina Freda at Sabel sa mga inahahatid sundo ko sa eskwela. Hindi ko sinisingil si Sabel. Kahit nagbabayad siya ay hindi ko tinatanggap dahil noon ay may puwang na siya sa puso ko. Deep inside me, hindi na lang best friend ang turing ko sa kanya. Pero hindi niya alam ang tungkol dito. Kaso ng mga panahong yun ay bigla namang dumating sa buhay ko si Arian. Isa siyang sales lady sa grocery store sa tabi ng parkingan namin ng tricycle. Maputi at maganda si Arian. Mabait pa. Siya ang dahilan kung bakit bumili din ako ng cellphone kasi minsang may kinuha akong grocery na pinabili ng may-ari ng sari-sari store sa baryo. Tinanong ni Arian kung may CP number ako. Kaso wala akong naibigay sa kanya. Agad kasi akong naakit sa kagandahan ni Arian noon, lalo na ang kanyang matamis na ngiti. Kaya nung may cellphone na ako ay nagpunta ako sa kanya at sinabi kong may CP na ako. Kaso ang sagot naman niya sa akin, wala ka namang kukuning grocery. Napatingin ako sa kanya kasi hindi ko siya maintindihan. Kaya ako tinanong ang CP number mo noon para may contact kami sa iyo in case na may mawala sa grocery na kinuha mo. Yun ang sabi niya. Noon ay napahiya ako sa sarili ko kasi inakala kong may gusto siya sa akin. Nagsorry ako.
Ngumiti lang siya pero naglakas loob naman akong kunin ang CP number niya. Kaso ang sagot niya, "Tsaka na lang. May boyfriend ako ngayon eh." Pero dahil siguro sa dalas ko siyang makita at makausap lalo na kapag naghihintay kami ng pila sa paradahan, ay nahulog na rin ang loob sa akin ni Arian. Hanggang sa siya pa mismo ang nanghingi ng number ko. Mula noon ay nagte-text na kami pero hindi ko sinasabi kina Sabel at Freda ang tungkol kay Arian. Basta ang alam ko, in love na ako noon kay Arian. May isang linggo nagsimba kami ni Sabel, Freda at ako. Kaakbay ko si Freda palabas ng simbahan. Ganon kasi kami ng kapatid ko. Kung hindi ako nakaakbay sa kanya, siya ang nakaakbay sa akin. Pero nung time na yon, ako ang nakaakbay kay Freda. May nakasalubong kaming 3 lalaki noon. Biglang nagsalita si Freda. Mon! Tawag niya sa lalaking hindi naman siya pinansin. Bakit ganun yun, Isnabero? Nagtatakong tanong ni Freda kay Sabel. Ang sagot naman ni Sabel, paano naman kasi, ang sweet niyong magkapatid. Hindi naman kilala ni Mon si Austin. Nagselos siguro, baka akala niya BF mo yung kuya mo. Noon ay biglang inilis ni Freda ang braso ko sa balikat niya. Kuya naman kasi akbay ng akbay. Nakasimangot niyang sabi, Teka, sino naman yung Mon na yun ha? At saka ikaw Fred, nagpapaligaw ka na ba? Kunwari galit kong tanong. Ngumiti si Fred tsaka umakbay sa akin tsaka sinabing, kuya, magse-17 naman na ako, di ba? Tsaka mabait naman si Mon. Ako naman ang tumanggal sa braso niya sa balikat ko. Hindi ka pa graduate ng high school, Fred. Hindi pa pwede. Madiin kong sabi tsaka ako binilisan ng lakad papunta sa tricycle ko. Sumunod naman silang dalawa pero nakasimangot si Freda at bumubulong-bulong. Hinayaan ko lang siya at pinanindagan ko ang paggagalit-galitan ko. May pangarap kasi ako para sa kapatid ko. Gusto kong matupad niya ang pangarap niyang maging nurse. At handa akong gawin ang lahat para sa kanya. Dahil siya na lang ang nag-iisa kong pamilya. Kaya ang pakikipag-boyfriend o pakikipagliligawan noon, hindi approve sa akin. Hassle yon para sa mga plano ko sa aking mahal na kapatid. Ang gusto ko, diretso siya sa maliwanag na kinabukasan. Magandang buhay. Yun ang pangarap ko para sa kanya. Sa pagwis ng iyong paghayo, ang pangako ng walang hanggang bukas. Babaon man sa'yo, hapdi ng puso, abutin ang pangarap at ang bunga ng wagas mo. Pagsisikat, pagunlad nitong bayang nililiyaw. Kapalit ng dalamhati't paghihirap, pagangat ng kabuhayan madilag. Liparin mo ang hangganan ng langit sa ulap ng pag-asa'y iyong makakamit ang tagumpay na bunga ng iyong pagpupunyagi. Pangarap ng inang bayan, tinatangin. Nag-ipon ako ng pera, kapuso, para sa pag-aaral ng kapatid ko. Sa kinikita ko sa pamamasada araw-araw, nagtatabi ako ng kalahati sa aking alkansya. Ang aking alkansya ay isang malaking garapon na may taas na 14 inches at nasa 18 inches ang diameter. Dahil malinaw o transparent ang garapon ay nakikita ko kung gaano kadami na
ang naiipon ko. Nakaibabaw lang yon sa tabi ng mesa ng katre ko. Alam din ni Isabel at Freda ang tungkol sa garapon na yon kasi kapag pagod ako ay si Freda ang inuutusan kong mag-deposit ng kita ko sa garapon. Pinakamababang deposit ko sa isang araw ay 150 pesos. Pinakamalaki naman 500 pesos. Depende sa kita araw-araw. Minsan nga pumasok silang dalawa sa kwarto ko. Nakahiga ako noon kasi tapos na kaming maghapunan. Yun pala may balak silang mag-attend sa sayawan sa kabilang baryo at kaya sila pumasok ay para magpaalam sa akin o magpahatid. Noon ay nakita ni Isabel ang garapon ko at narinig ko ang sabi niya. Enga, ang dami namang pera, Austin. Palatak niya. Para sa pag-aaral ko yan, Bes. Iniipunan niya. Sagot naman ni Freda. Pag walang tao dito, edi naiiwan lang yan dyan? Tanong ni Isabel. Oo, wala namang pumapasok na ibang tao dito sa bahay pag wala kami eh. Paano pag sirain nila yung pintuan? Sa mga narinig kong ito kay Isabel ay nagkaroon nga ako ng takot. Mula noon ay itinatago ko na sa loob ng cabinet ko ang aking garapon. Naisipan ko ring magbukas ng account ko sa bangko sa bayan noon pero sabi ng mga kaibigan ko ay kailangan daw ng 2 valid ID. Isa lang ang ID ko noon. School ID lang yun pero expired na yan. Yun ang dahilan kung bakit hindi ako nakakapagbukas ng bank account sa rural bank sa bayan. Nakapag-enroll si Freda ng nursing sa Lawag pero noon ay boyfriend niya na si Mon. Pareho sila ng school pero iba daw ang kurso ni Mon. Pinayagan ko na rin makipag-boyfriend ng kapatid ko kasi alam ko naman na hindi ko yan pwedeng ipagkait sa kanya. Kinausap ko rin ang masinsinan si Mon noon at nagkaroon naman ako ng tiwala sa kanya matapos kong mapatunayang mabait din nga si Mon. Si Arian naman ay biglang lumipat ng grocery store na pinagtatrabahuan. Napunta siya sa grocery sa highway, kaya para makita ko siya, kinailangan ko siyang sadyaing puntahan. Hindi pa rin niya ako sinasagot noon pero ramdam kong nagpipigil na lamang siya. Si Isabel naman ay nahinto nagpag-aaral dahil nga wala daw silang pera. Pero nakapagbukas siya ng maliit na sari-sari store sa harap ng bahay nila. Inutang daw ng mama niya sa Bombay ang puhunan sa sari-sari store. Madalas ay kaming dalawa ang umaangkat ng mga paninda niya pero pansin kong hindi masaya si Isabel sa buhay niya noon. Halatang naiinggit siya sa kapatid kong si Freda na nakakapag-aral sa Lawag. Parang gusto ko na tuloy mag-asawa. Narinig ko minsan ito kay Isabel. Napatitig ako sa mukha niya noon pero kaagad niyang iniwas ang tingin niya sa akin. Pakiramdam ko kasi noon kapuso ay parang pinariringgan niya ako. Bata ka pa masyado, Isabel? Sabi ko naman. Wala naman akong gagawin sa buhay ko eh. Naboboring na nga ako. At si Mama, engga sa kasungitan. 2 lang siguro, Austin. Mag-aasawa ako kaagad o maglalayas ako? Maglalayas ka? Saan ka naman pupunta? Bahala na. Basta ang alam ko, hindi na ako makakatagal sa pesteng baryong ito. Engga na ako sa pagka-boring. Enggang-engga na. Nakatagal pa naman si Isabel sa baryo ng kulang 1 taon. Nag-celebrate siya ng kanyang debut, na pansit lamang ang kanyang handa, pero binigyan ko siya ng regalong shoulder bag. Pero sabi niya, sana yung mas malaking bag na lang ang niregalo mo, Austin. Yung pwede kong gamitin sa paglalayas ko. Lagi mo namang sinasabi yan, di mo naman tinutuloy. Biro ko sa kanya.
Kasi may tao dyan na ayokong iwanan. Ganito ang sagot niya pero hindi nakatingin sa akin. Sino naman yon? Ewan? Manhid lang kasi siya eh. Ganito ang sagot niya. Hindi naman siguro manhid yun. Baka nahihiya lang, sagot ko. Napalingon siya sa akin, diretso sa mata ko ang titig niya. Nahihiya nga kaya? O baka may gusto siyang iba? Sabi niya. Naisip ko si Arian noon pati ang kung ilang taon ko nang pangungulit kay Arian. Wala. Wala siyang gustong iba, sagot ko. Talaga? Bakit hindi siya nandiligaw? Tanong ulit ni Isabel. Naghahanap siguro ng timing, sagot ko na lang. Ano pang timing hinahanap niya? Sagot niya agad. Pero ang sagot ko naman, ano ba kasing nagustuhan mo sa kanya? Mahirap lang siya. Broken family pa. Walang hiya pa ang ama. Tanong ko. Noon ay sandaling nanahimik si Isabel. Pinagmasdan ko siya habang nakayuko. Simple ang kanyang kagandahan pero aminado akong may lugar siya sa puso ko. Noon ay tinaas niya ang kanyang mukha at diretso ang tingin sa mga mata ko. Mahal ko kasi siya noon pa. Siya ang pinakamahalagang lalaki sa buhay ko. Siya ang dahilan kung bakit nagtitiis ako dito. At kahit gusto ko nang lumayas, pinipigilan ko ang sarili ko dahil ayaw kong malayo siya sa akin. Ako noon ang sumuko sa titigan namin ni Isabel. Alam kong ako ang tinitukoy niya, pero hindi ko nagawang ihayag ang damdamin ko sa kanya. Hindi naman dahil naduwag ako, kundi dahil sa tingin ko ay parang hindi pa tama. Kaibigan namin siya. Alam lahat ng mga tao sa Baklig ang closeness namin ng kapatid ko sa kanya. At hindi ako handang mabago ang impresyon ng mga tao sa relasyon namin ni Isabel. Naisip ko lang kung talagang kami. Siguro darating ang tamang panahon para maging kami. Kung maglalayas siya, iiwan niya ako, bahala siya. Kung kami ang nakatadhana, magkikita ulit kami. Kung hindi na, edi hindi na. Inisip kong hindi si Isabel ang nakalaan para sa akin kundi si Arian. Naisip ko ito nang minsang madaan ako sa pinagtatrabahuang grocery ni Arian at may pakiusap siya sa akin. Samahan ko daw siya sa tita niya. Sunduin ko daw siya bandang 6:00 ng gabi. Sinundo ko nga siya. Medyo malayo ang pinuntahan namin at pagdating namin sa bahay ng tita niya, tinanong ng tita niya kung sino ako. Boyfriend mo? Tanong po ni tita. At ang sagot niya, oo tita, boyfriend ko. Nung pauwi na kami ni Arian ay sinabi niyang makikitulog daw siya sa amin kasi pihadong pinagsarahan na siya ng tirahan nila dahil stay-in nga siya sa bahay ng amo niya. Isinama ko nga siya sa bahay at parehong nagulat sina Isabel at Freda noong dumating kami ni Arian. Si Isabel ay bigla na lang umalis, hindi nagpaalam. Si Freda naman walang imik. Pinatulog ko si Arian sa kwarto ko at ako'y natulog sa kwarto ng mama namin. Pero hindi kaagad ako nakatulog dahil iniisip ko si Isabel. Bigla kasi siyang umalis at alam ko kung ano ang takbo ng isipan niya. Kinaumagahan inihatid ko rin si Arian sa bahay ng boss nila sa bayan
At nabigla ako nang bigla niya akong hinalikan sa aking pisngi. Yun ay tanda raw ng pasasalamat niya sa mga ginawa ko para sa kanya. Wala akong sinabi kay Arian dahil ang totoo, naguguluhan ako noon. Sa loob ng mga oras na magkasama kami ni Arian, parang nabawasan ang pagtingin ko sa kanya. May mga ugali siyang hindi ko gusto. Oo, maganda siya. Mas maganda siya kay Isabel, pero kung sa ugali, wala siyang panama kay Isabel. Noong nasa baryan na ako at kasalukuyang tinatahak ang kalsada papunta sa aming purok, nakita ko si Isabel. Nakatalukbong siya ng malaking scarf na kulay black, pero may design na kulay pink na dragon. Maalikabok kasi sa parting yon dahil ginagawa ang kalsada. So hinuntuan ko si Isabel, pinasakay ko. Sumakay naman siya at ang sabi niya ay pupunta nga daw siya sa bahay. Bakasyon kasi noon, Kapuso, at hindi naman nag-summer si Freda kaya't lagi ito sa bahay. Pinakiramdaman ko si Isabel noon kung may tampo o galit siya sa akin dahil sa pag-uwi ko kay Arian sa bahay, kaya lang parang wala namang nagbago. Tuloy inisip kong parang okay lang sa kanya na makipagrelasyon ako kay Arian. Bahagya lang ako nasaktan noon na insulto dahil base sa kilos ni Isabel, parang wala siyang pakialam kung magmahal ako ng iba. Tuloy ay inisip kong baka hindi ako ang lalaking tinutukoy niyang mahal niya at hindi niya kayang iwanan. Nung sumunod na Lunes ay nakuha ko na sa wakas ang aking driver's license. Dahil doon ay mayroon na akong valid ID at makakapagbukas na ako ng account ko sa Rural Bank sa bayan at hindi na sa garapon ako magtatago ng pera. Nung araw na yon ay nagpunta ng Lawag si Freda dahil magpapa-enroll siya. Binigyan ko siya ng pera pero hindi ko kinuha sa garapon ang perang yon dahil sa pinagbentahan ng ani ni Mang Carlos ko kinuha ang pangpa-enroll ng kapatid ko. Sinabi rin niyang hindi siya uuwi dahil matutulog siya sa boarding house nila kasi aabutin pa ng hanggang bukas ang pagpapa-enroll niya. So nung araw na yon ay namasada ako hanggang gabi. Pasado 7:00 na ako umuwi ng bahay pero nagulat ako. Nagulat ako, Kapuso, dahil bukas ang pinto ng kwarto ko. Bigla akong kinabahan. At nung buksan ko ang cabinet kung saan ko tinatago ang garapon, wala ang garapon. Noon na ako natakot at nung lumakad ako papuntang kusina, bukas ang pinto ng kusina at nakita ko doon ang garapon sa ibabaw ng lababo. At wala na itong laman. Noong gabi pa rin yun, sa labas ng pinto ng kusina, na halatang sinadya ring siraing para mabuksan, may nakita akong tela. Yung scarf ni Isabel. Nagtaka ako kung bakit nandun ang scarf ni Isabel. Ayokong pagdudahan sa Isabel na nagnakaw ng pera ko sa garapon. Madami yon. Mahigit kumulang 60,000 pesos ang laman nun. Iba ang kabog ng dibdib ko noon, Kapuso. Hanggang sa nagpasya akong sumakay ng tricycle ko, dala ang scarf ni Isabel. Nagpunta ako sa bahay nila. Pero yung lang pamangkin ni Isabel ang nandoon. Agad kong tinanong si Isabel sa kanya, pero ang sagot ng bata, wala na si tita ko. Naglayas. Noon, gusto ko nang maniwala na si Isabel ang nagnakaw ng pera ko. Paalis na ako nung dumating ang Uncle Donut ni Isabel. Wala ba si Isabel sa inyo? Ito ang tila ninenervyos na tanong ni Uncle Donut sa akin. Kaya nga po ako nandito kasi hinahanap ko rin siya. Sagot ko. Nagmura si Uncle Donut.
At ang sabi niya, si Isabel lang ang nakakapasok sa bahay. Kaya siguro siya ang nagdakaw ng cellphone ko. Ito ang sumunod kong narinig kay Uncle Donut. Noon kapuso ay napapailing na ako. Hindi ako makapaniwalang nagawa ni Isabel ang magnakaw sa uncle niya at lalo na sa amin. Itinuring namin siyang hindi na ibang tao sa amin. Pero yung ginawa niya, grabe. Parang bangungot iyon sa amin. Noong tawagan ko si Freda para ibalita sa kanyang nangyari ay hindi siya makapaniwala. Halos maiyak ang kapatid ko noon dahil sa pagkawala ng pera namin, pero hindi pa rin siya naniniwalang ang best friend niya ang kumuha. Kaso bigla siyang nalito nung sabihin ko sa kanya na napulot ko ang scarf ni Isabel sa tabi ng sinirang pinto ng kusina. Nakiusap pa rin si Freda noon na huwag ko na lang ipagkalat ang nangyari. Ayaw daw niyang tuluyang masira ang kaibigan niya. Sinunod ko ang kapatid ko at wala nga akong pinagsabihan na nawalan kami ng pera. Masakit lang sa akin dahil kailangan ko na namang magsimula ulit. Third year na sa nursing si Freda noon pero back to zero ako sa pag-iipon kung makakaipon pa. Si Arya naman naging makulit noon sa akin. Lagi siyang nagpapasama kung saan-saan hanggang sa sumapit ang isang gabi na galing kami sa bahay ng kaibigan niya. Inutos niyang ihinto ko ang tricycle sa tabi ng highway malapit sa dagat. Sinunod ko siya. Nagulat na ako dahil hinawakan niya ang palad ko. Hinila niya ako at naglakad kami papuntang Dalampasigan. Nakaramdam ako ng init sa aking katawan sa pagkakahawak ni Arian sa kamay ko at nung sa tabi na kami ng dagat, humarap siya sa akin at saka siya nagtanong, "Mahal mo ba ako, Austin?" "Oo." "Kung ganon, pakasalan mo ako." Napatitig ako sa mga mata ni Arian matapos siyang sabihin ito. "Ganon kabilis?" Tanong ko. "Kung talagang mahal mo ako, hindi mo na kailangang mag-isip ng matagal, Austin. Kaso, wala akong pera, Arian," sabi ko. Humakbang siya paloy sa akin. Tumigil, tumanaw sa dagat. Nilapitan ko siya at ang sabi ko, "Mag-iipon muna ako. Konting hintay lang." Sabi ko pero ang sagot niya sa akin, "Halika na, uwi na tayo." Halatang nawalan siya ng gana. Disappointed. Well, nalungkot din ako syempre. Kasi ni hindi ko man lang kayang pangakuan si Arian. Umasa na lang ako noon, nagdasal na sana magkaroon ng puwang ng pang-unawa si Arian sa puso niya para sa akin. At sana bigyan pa niya ako ng konting pagkakataon para makapag-ipon. Malabo talaga sa akin ang idea na magpapakasal dahil wala talaga akong pera noon. Hindi na ako nakakaipon dahil ang kinikita ko ay halos sapat lang na pang-allowance ng kapatid kong noon ay nag-i-intern na. Pero may isang gabing umuwi ako. Nagtaka ako dahil may ilaw sa bahay samantalang Miyerkules naman noon at alam kong nasa lawag si Freda. Pagbukas ng pinto, nadatnan ko si Freda na nanonood ng TV. Kumakain ng mangga. At may nagluluto sa kusina. Lalaki. Simon, ang boyfriend niya. "O, ba't nandito kayo?" Tanong ko kay Freda.
Pero sa halip na sumagot ay tinawag niya si Mon. Agad namang lumapit si Men pero halatang parang takot. Kuya, may sasabihin sana kami sa'yo. Alumpihit na simulan ni Freda. Noon pa lang ay kinabahan na ako. Magsasama na kami ni Mon. Bakit? Pasigaw kong tanong pero lumapit na ako kay Mon. Si Freda ang nagsalita ulit at ang sabi niya, kasi kuya, buntis ako. Pagkarinig ko ng sinabing yun ni Freda ay kaagad umigkas ang kamao ko, diretso sa mukha ni Mon. Hindi lang isa, kundi dalawang suntok yon pero hindi siya nanlaban. Inawat ako ni Freda pero pati siya ay nasampal ko. Umiiyak silang pareho nung humupa ang galit ko ay nagsisi din ako sa pananakit ko sa kanila. Pero talagang disappointed ako kay Freda. Sobra. Sinayang niya mga pangarap ko para sa kanya. Sa madaling salita, kapuso, naunahan pa akong nag-asawa ng kapatid ko. Bago pa lumaki ang kanyang tiyan ay nagpakasal sila. Matino naman ang kanilang kasal dahil ginastosan ng atin ni Mon na isang nurse sa England. Hindi nga lang ito nakauwi. Nagsama sina Mon at Freda sa bahay. Tumigil ng pag-aaral si Freda pero nagpatuloy si Mon. Umuwi si Mon araw-araw dahil mayroon naman siyang scooter na siyang service niya. Napamahal na rin sa akin si Arian noon dahil sa dalas naming magkasama, ngunit lalong lumabo ang hinihiling niyang kasal dahil kakakasal nga lang ng kapatid ko. Hindi naniniwala sa sukob si Arian. Gusto pa rin niyang makasal kami, kahit daw sa huwes lang. Gusto na raw niyang lumagay kasi sa tahimik. Sa totoo lang, kapuso, hindi ko gaanong kilala si Arian. May pagka-misteryoso siya sa akin dahil kapag magkasama kami, madalang siyang magsalita, madalang magkwento. Kadalasan ay nakalutang ang isip niya na para bang may malalim siyang iniisip pero kapag tatanungin ko naman ay sasabihin niyang wala. Kaya lang may isang gabing sinundo ko siya sa grocery pero sinabi ng mga kasamahan niyang hindi raw siya pumasok. Noon ay tinawagan ko siya. Sinagot niya naman kaagad ang tawag ko. Pero base sa boses niya, para siyang lasing. Tinanong ko kung nasaan siya, sabi niya nasa tabi daw siya ng dagat at kasama niya mga kaibigan niya. Pinuntahan ko siya. Nakita ko sila. 2 lalaki ang kasama niya at mag-isa niyang babae at kitang-kita ko. Yakap-yakap siya nung isang lalaki. Hindi ko na sila nilapitan. Nag-text siya. Akala ko pupunta ka dito? Tanong niya. Nagpunta ako pero hindi ako tumuloy. Dahil may kayakap kang lalaki. Gago, friend ko yon, si Mark. Reply niya. Hindi ako tanga, Arian. Reply ko. Bakit sinabi ko bang tanga ka? Ganito naman ang reply niya. Hindi na ako nag-reply pero nag-text siya. Huwag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan, Austin. Wala kang kwenta. Palibhasa wala kang pera. Ganito pa ang text niya sa akin. Masakit yun pero hinayaan ko na lang. Totoo naman kasi. Wala akong kwenta. Dahil doon, naalala ko na naman si Isabel. Napapailing na lang ako. Naisip ko ang tao talaga nasisira pagdating sa pera. Akala mo tupa, akala mo best friend mo na. Yun pala, nanakawan ka pa.
Noong mahal na araw noong taong 2010, dumating ang ate ni Mon galing ng England at kasama niya ang boyfriend niyang puti at isang British na babae. Nagpunta sila sa Pagudpud noong Huwebes Santo. Sinasama nila ako pero hindi ako sumama dahil may paniniwala ako na hindi dapat nagsasaya kapag mahal na araw. Pero nung Sabado de Gloria ay nagyaya silang maglibot ng Cagayan. Tumitingin kasi yung British na babae ng mga tourist spots at nakita niya ang Cagayan, particularly ang Callao Caves. Nagdesisyon sila magbiyahe papuntang Cagayan at noon ay sumama naman ako. Madaling araw ay umalis na kami, pero 7 kami sa van na inarkila nila. Hapon na nung makarating kami ng Callao Caves at matapos ng napakataas na akyatan, ay hiningal kami pero ipinasa sa akin ni Mon ang video cam dahil gusto daw niyang i-video ko sila ni Freda. Namangha din ako sa kagandahan ng loob ng kuweba. Maraming tao noon. Ako ang taga-video nila kaya't hindi ko napapansin ang ibang tao sa loob. Nakafocus kasi ang mata ko sa screen ng video cam. Nagulat na lang ako kapuso nang may marinig akong boses ng babae malapit sa amin. Ala! Ang ganda nito, Ona! Nag-engga! Yung salitang engga, sa isang tao ko lang yung naririnig at paglingon ko sa pinanggalingan ng boses, pakiramdam ko'y tumayo lahat ng balahibo ko sa katawan ko nang makita ko si Isabel. Si Isabel. Pero bago ko pa siya matawag ay nakita na rin pala siya ni Fred at ilang saglit pa'y masaya na silang nagyakapan. Malaki na noon ang tiyan ng kapatid ko at yun ang napansin ni Isabel. Maya-maya pa'y sa akin na sila nakatingin pero kung bakit masaya pa rin ang ngiti sa akin ni Isabel. Bakit kaya pa niyang ngumiti? Kahit medyo madilim sa load ay napansin kong pumuti at gumanda si Isabel. Uy, bakit parang ayaw mo akong pansinin? Bati sa akin ni Isabel. Paano ko nga ba siya papansinin? Ang kapal naman ng mukha niyang siya pa ang magpapansin. Hindi ko siya hinarap pero hinila siya ni Freda. Sila ay nag-usap. Maya-maya pa'y narinig ko na ang pagsigaw ni Isabel. Ako magnanakaw? Umugong yon sa loob ng malaking kuweba. Pagkatapos nun, si Isabel na ang may akay kay Freda pero lumuluhat na si Isabel at ang sabi niya, "Paano mo naman ako nagawang pagbintangan, Austin? Hindi ko yan magagawa kahit kanino, lalo na sa inyo. Naiwan mo yung scarf mo sa pinto ng kusina namin at bigla kang nawala. May aalis mo ba sa akin na pagdudahan siya? My God, Austin, alam ng Diyos, hindi ko yun ginawa. Naglayas ako. Alam mo namang gagawin ko yun, di ba? Lalo na nung malaman ko na may mahal ka ng iba. Yun lang naman ang hinihintay ko eh. Ang malaman na hindi mo ako mahal. Pero ang magnakaw lalo na sa inyo. Mas gusto ko pang mamatay na lang, Austin, kesa gawin yun sa inyo. Alam nyo kung gaano ko kayo kamahal. Bakit ko yan gagawin sa inyo? Gusto kong maniwala kay Isabel noon. Siya lang ang laman ng isip ko nung pauwi na kami ng Ilocos. Pero madali lang umarte kung talagang gusto mong paniwalaan ka ng tao. Maraming inuluha si Isabel sa harap namin pero sinong makakapagsabi kung umaarte lang siya? Pinilit ko na lang burahin yun sa isip ko kahit na parang mahirap dahil sa likod ng galit ay hindi ko maitatangging na-miss ko si Isabel.
At parang handa ko na siyang patawarin at mahalin ulit. Ito ang bulong ng puso ko. Mahal ko siya, pero paano mo ba mamahalin? Paano mo mamahalin ang babaeng nagnakaw sa'yo? Pagdating namin ng bahay ay kaagad sumalubong sina Uncle Roman at may balita sila. Dumating ang papa nyo. Sabi ni Tito sabay abot ng titulo ng lupa ni Mama na nawala noon. Siya pala ang nagnakaw nito. Pero hindi niya napakinabangan dahil nakapangalan sa mama mo. Noon ay kinuha ko kay Uncle Roman ang titulo. Nahuli namin siya diyan sa loob ng kwarto mo. Naghahalungkat sa cabinet mo. Noon ay nanlaki ang mga mata ko sa narinig ko. Parang may hinahanap sa cabinet mo eh. Nasaan po siya? Tanong ko. Andun yata sa kumpare niyang si Sebyong Pagong. Sagot ni Kuya Waldo. Noon ay tumatak sa isip ko. Si Mang Sebyo kasi ay tatay ni Isabel. At magkumpare sina Papa at Mang Sebyo. Kuya, samahan mo nga ako. Pakiusap po kay Kuya Waldo. Puntahan natin si Papa. Sabi ko, pero bago ko yun ginawa, kinuha ko ang scarf ni Isabel. Tinupi ko yun, tsaka ko pinagkasya sa bulsa ko. Hindi lang si Kuya Waldo ang sumama, kundi pati si Kuya Enchong at si Uncle Roman. Pinuntahan namin si Papa at nakita ko kung gaano nagulat si Papa nung makita niya ako. Nag-iinuman silang dalawa noon. Matapos magulat si Papa nung makita niya ako, ay iba na siya tumingin at tinabihan ko siya. Tinitigan ko siya sa mata. Anong kailangan mo? Tanong niya. Noon ay dinukot ko sa bulsa ko ang scarf ni Isabel at iwinagayway ko sa harap ng mukha niya. Lalo siyang nagulat. Uy, sa anak ko yan ah. Narinig kong sabi ni Mang Sebyo. Austin, alam mo ba kung nasaan ang anak ko? Ninenervyos na tanong ni Mang Sebyo. Noon ay tumayo ako sa harap nilang dalawa. Eto Mang Sebyo, nakita ko sa pinto ng kusina namin. Matapos mawala lahat ng inipon kong pera, nasa 60,000 ang halaga. Dahil nakita ko ang scarf na ito doon, biglang nawala din si Isabel. Pinagdudahan ko si Isabel na siya ang nagnakaw ng pera ko. Pero dati yun, Mang Sebyo. Isang tanong lang po sana. Nung araw na mawala si Isabel, kasama niyo ba si Papa ko dito sa bahay niyo? Noon ay nakita kong sandaling nag-isip si Mang Sebyo. Ay oo, nag-inuman kami noon, sagot niya. Noon ay hindi ko napigilang umagos ang luha ko, kapuso. Nagawa kong tadyakan ang monoblock na inuupuan ni Papa. Ikaw ang nagnakaw ng pera ko. Hindi si Isabel. Sigaw ko pero tumayo siya at mangtatakbo. Pero hinarang siya ni Mang Sebyo. Kaya pala marami kang pera nung araw na yon. Siguro pati yung cellphone ni Donat, ikaw ang nagnakaw, ano? Sigaw ni Mang Sebyo kay Papa habang hawak niya ang kwelyo ni Papa. Nagingit-ngit ako nun, kapuso. Para akong sasabog sa galit kay Papa. Gusto ko siyang bugbugin. Gusto ko siyang patayin. Pero nagpigil ako. Dahil maraming tao at alam kong hindi magandang tingnan na ang anak. Sinasaktan ng kanyang ama. Noong gabing yun, habang nininervyos pa rin ako at nakahiga sa kama ko, pumasok si Freda. Talang sabi niya, Kuya, baka gusto mong tawagan si Isabel. Sabi niya, hawak niya ang cellphone niya. Siga ka ng number niya. Eto na lang phone ko ang gamitin mo, Kuya. Naka-unli call yan, sabi niya. Iniwan niya sa akin ang phone niya at saka siya lumabas. Noon naman ay tinawagan ko nga si Isabel.
2 beses lang nag-ring, ay nagsalita kaagad si Isabel at ang sabi niya, "Hello, Bes." Ito ang una kong narinig kay Isabel, pero malungkot ang boses niya. "Isabel, si Austin to." Pagkatapos kong sabihin niyo na hindi ko siya narinig sumagot. Sa halip ay hikbi ang narinig ko sa kanya. "Huwag ka nang umiyak. Alam ko na kung sinong nagnakaw ng pera. Patawarin mo ako kung napagbintangan kita. Hindi ko naman talaga magagawa yan, Austin, lalo na sa inyo. Patawarin mo ako, Isabel. Okay lang. Sino bang nagnakaw?" "Ang walang hiya kong ima. Magkasama pala sila ng papa mo noon at siguro nakita ng papa mo ang scarf mo. Kinuha niya yon. Pantakip siguro sa mukha niya. Ewan ko. Napakawalang hiya niya, Isabel." "Paano yan, Austin? Alam ba ng mga tao dyan na ako ang pinagbintangan niyo?" "Hindi. Hindi namin ikinalat. Ayaw din namin na masira ka. Mabuti naman kung ganon. Patawad, Isabel. I'm sorry." "Okay na yun, Austin. Ang importante, alam mo na kung ano ang totoo." "Oo nga. Pero, Isabel, may gusto pa akong malaman tungkol sa'yo." "Ano yun?" "Isabel, mahal mo pa ba ako?" "Hindi naman yun nawawala eh. Marami na akong nakilalang lalaki dito pero ikaw pa rin talaga ang mahal ko. Umuwi ka na dito, Isabel. Magpakasal tayo." "Agad-agad?" tanong niya. Sabagay, wala pa pala akong ipon. "Ikaw na lang pumunta dito. Magsama muna tayo dito kung gusto mo. Maganda kasi ang trabaho dito, Austin. Hindi ko pwedeng iwanan. Katiwala ako sa tindahan at napakabait ng mga boss ko." "Ganun ba? O sige, ako na lang pupunta dyan. Pero promise mo magsasama na tayo, ha?" "Oo, pero sure ka ba?" "Oo, sure ako. Bukas na bukas din. Babiyahe ako." Parang nananaginip lang ako, Austin. Narinig kong sabi niya. Ako din, Isabel. Pero hindi pa naginip to. Hintayin mo ako bukas. Sige, basta promise mo darating ka, ha? Oo, darating ako. Mahal na mahal kita, Isabel. Sabi ko, pero hindi ko na siya narinig na nagsalita, kundi iyak niya ang narinig ko. "Huy, huwag kang umiyak," sabi ko. Naiiyak lang ako. Mahal na mahal kita, Austin. Thinking about our younger years, there was only you and me. We were young and wild and free. Now nothing can take you away from me. We've been down that road before, but that's over now. You keep me coming back for more. Nagsama kami ni Isabel sa isang paupahang kwarto dito sa Tugigaraw. Nung una, namasukan akong security guard. Nag-ipon lang kami at pagkatapos ng 8 buwan, umuwi kami ni Isabel at nagpakasal kami sa amin sa Kabugaw, Ilocos Sur. Simpleng kasal lang. Tapos bumalik kami dito kasi hindi maiwan nga ni Isabel ang trabaho niya. Ibinenta ko ang tricycle ko sa Kabugaw pero bumili ulit ako ng iba na tricycle na siyang pinapasaan ako ngayon dito sa Tugigaraw. Noong December 2011, isinilang ni Isabel ang aming unang baby. Dumating naman si Nanay Belia
ang nanay ni Isabel upang tulungan kami. Si Nanay Belia din ang nag-alaga kay baby nung pumasok na ulit si Isabel sa trabaho niya. Kapag ending ko, ang trabaho ko noon ay maglaban ng damit namin. Mahirap na masaya kapuso pero mas lumulutang ang saya dahil nakabuo na ako ng sarili kong pamilya. Marami pa kaming pangarap, gusto naming magkaroon ng sarili naming bahay dito na siya naming pinag-iipunan sa ngayon. Pwede ko naman sanang ibenta ang lupang minana ko kay mama ko sa Kabugao kung gusto ko pero parang hindi pa naman kailangan. Nagtapos si Mon sa college noong 2010 at ngayon may maayos naman ng trabaho kaya bumalik na rin sa pag-aaral ang kapatid kong si Freda. Baka magtapos na siya ngayong October. Si Papa, nagsasaka na ngayon sa Sinait. Taga roon ang pangalawang asawa niya. Nagbago na raw pero hindi pa ako handang harapin siya. Darating din ako doon pero sa ngayon, hindi ko pa talaga kayang tanggapin siya. Masyadong maraming sakit sa kalooban ang dinulot sa akin ng aking sariling ama. Hanggang dito na lang muna kapuso at sana'y mabasa niyo rin ang kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko. Libangan ko po ang makinig sa inyong programa tuwing linggo kaya't hiling kong sana ay mapasali din ang kwento ko sa mga kwentong bumida na sa inyong programa. Gumagalang at nagpapasalamat. Austin. Now our dreams are coming true through the good times and the bad. I'll be standing there by you. Baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I'm finding it hard to believe we're in heaven. And love is all that I need, and I found it there in your heart. It isn't too hard to see we're in heaven. Sa mga kahugot at tabayanan natin ng part 2 ng kwento ng buhay at pag-ibig ng kahugot nating si Austin. Samantala sa ating mga shoutout kay Jean, Salome, Dana at sa mga anak ko, Prince and Princess with my hobby from Ginaline Villanueva. I'm Jane of Hong Kong, Dayag family here in San Lazaro, Tala, Caloocan City. May God bless you always. This is from Jessamay Dayag. Shoutout din kay J-Boy at si Sunny250 dyan sa Kaliga mula kay Airborne Masi. Dennis Paselo, shoutout to you. Also to Mark Niel Balmes, J. Mark Bunan ng Alfonso Lista, Ifugao. Jose Mata, shoutout to you. Also to Alan Hermo, Celi Galera, Antonio Fene Vendiza of New Zealand, Luel Haya, shoutout to you. Shoutout naman sa mga apo ko kay Moira at Baby Villaruel ng Lian, Batangas mula kay Zinaida Maranan. Jefftin Lagindo, Mangot Nisugit ng Cagayan, binabati niya ang Palataw family. Ariel Ilag, hi to you. Pa-shoutout sa ate ko, si Vicky Lataw na adik din sa pakikinig sa mga stories mo. Mula kay Viverly Viloria. C1 Cagayan, Angelica Kalawagan, shout out to you. Shout out also to family Balanga, o family ko dyan sa Balanga, Pilar, Bataan. Ako po si Jessel. Updated po ako sa lahat ng kwento nyo. Someday ikukwento ko din po ang buhay ko. Andito po ako sa TDK Taiwan. Abangan namin yan, Jessel Perez. Pa-shoutout po from Shineng Stainless. Sana tama na ako, Shinheng Stainless Steel Corporation in Taiwan, Taoyuan, from Jandal Alfonso. Sana tama yung pagkakabigkas ko. Shout out from Singapore sa Doliaga at Lopez family dyan sa Cabarugis at Casero family. Sa tatlong my loves ko, si Karen Joy Prince at King Vien, I love you and I miss you. At kay baby ko, I miss you babe, God bless you all from Karen Lopez
de la Cruz. Shout out po sa Family Campos at Family Makalalay mula kay Christian Campos at kay Moises de la Cruz of South Korea. Paunahan lang pagpapashoutout kahugot, pero huwag kalimutang banggitin ang salitang shoutout para po mapasali kayo sa ating mga shoutout. Hanggang sa muli, antabayan natin ang part 2 ng Kwento ng Buhay at Pag-ibig ni Austin mula dito sa Kahugot TV, the Kahugot YouTube channel. Stay healthy, Kahugot, stay safe, and God bless us all.